Matapos sabihin ng palasyo kahapon na wala pang krisis sa langis, sabi ngayon ng Department of Energy, meron daw tayong temporary crisis sa presyo ng petrolyo. Babala pa ng isang eksperto, mas lalala pa raw ang taas presyo kung maubusan tayo ng supply ng langis. At live mula sa Quezon City, nasa frontline ng balitang yan si Gerard de la Peña. Gerard, kumusta ba ang supply ng petrolyo sa ngayon at hanggang kailan ito tatagal? Alam mo, Julius, ngayon nga ang pagpapatupad ng isa na namang malakihang oil price hike. Pero alam mo, sabi ng Department of Energy, ay may sapat tayong supply ng langis hanggang sa unang linggo ng Mayo. Pero ang tanong dyan, kumusta naman kaya tayo sa ikalawang linggo ng Mayo at sa mga susunod pang buwan? Epektibo na ngayong araw ang panibago na namang serye ng malakihang oil price hike. 15 hanggang 18 pesos ang nadagdag sa diesel, 8 pesos sa gasolina at 12 hanggang 22 pesos naman sa kerosene. Kaya ang pump price ng diesel umaabot na ng 134 hanggang 144 pesos ang kada litro, depende sa klase. Ang gasolina naman, nasa 102 hanggang 112 pesos. Samantalang ang kerosene, halos 166 pesos na. Kaya ang jeepney driver na si Celo, mukhang gagarahin na lang muna sa mga susunod na araw. Paano ang kabuhayan nyo kung di kayo magpapasada? Bahala na ang dumiskarte kung paano. Yung babiyahe ng 2 ikot, pahinga. Kung kikita lang pagkain. Ganun na lang, no? Ang delivery rider na si Lexi, nakakaisip na rin tumigil na muna, lalo't mahigit 100 piso ang kada litro ng gasolina. Ang diskarte niya sa ngayon, Nagtitipid na lang po, hindi na kami nakakapag-ikot ng maayos. Kung nasana lang po yung drop-off namin, doon na lang po kami naghihintay ng another booking. ayon sa Department of Energy, aabot pa hanggang sa unang linggo ng Mayo ang supply ng langis sa bansa. At kung magiging matipid daw tayo sa pagkonsumo, pwedeng humaba pa ang supply. That we have sufficient fuel, that pwede po tayo can go day to day in our day to day lives para po we make sure that our country can surpass this temporary crisis. Whether you call it a crisis or not, we're really doing like the maximum that we could do in order to make sure that we don't run dry, and we're taking this very seriously actually. For DOE, whatever you call that, we are maximizing our resources, even going beyond what is mandated. Nakahanda rin gumastos ang DOE ng 20 billion pesos para bumili ng 2 million barrels ng langis, nakatumbas ang 2 linggo supply ng bansa. Sa ngayon, sigurado na ang 400,000 bariles na binili sa isang bansa sa Southeast Asia. Nakikipagnegosasyon pa ang Philippine National Oil Corporation para sa 600,000 barrels sa isang bansa sa labas ng Southeast Asia. Patuloy pa rin daw ang pagdating ng supply na in-order ng mga oil company bago pa sumiklab ang gulo sa Middle East. Pero may supply pa kaya ng langis sa bansa pagdating ng ikalawang linggo ng Mayo? We constantly order naman yan, no? It's not like naghihintay sila and then tsaka na lang sila mag-order. Actually, by now already, they've sent out all their orders and we've also followed that up through diplomatic channels. Tuloy-tuloy lang ang pag-order natin. Patuloy pa rin ang monitoring ng DOE at ng pulisya sa mga saradong gasoline stations para masigurong walang nag-iipit ng supply. We will give them the opportunity to explain because again, the objective is not to close gasoline stations. In fact, we have to have them operational. Babala naman ng ekonomistang si Professor Emmanuel Leco, posibleng umabot ng 200 piso kada litro ang presyo ng petrolyo kung magpapatuloy pa ang gulo sa Middle East. Dapat din daw na magkaroon na ng mas malinaw na plano ang pamahalaan, lalo na sa pagkuha ng reserbang langis. Hindi naman pwede yung ang gagawin lang natin, online na lang kayo, 4-day work week na lang kayo. Yung ayuda ibibigay namin sa inyo, hindi po sapat ang ayuda, hindi po sapat ang 4-day work week. Kailangan po ay mas assertive, mas definitive, at mas sigurado at konkreto. Alam mo, Julius, dito sa akin natatayuan kong gasoline station ay nasa 121 pesos ang kada litro ng diesel habang 104 pesos naman ang kada litro ng gasolina. Relatively mas mura pa dito kumpara dun sa ibang gas stations dito sa NCR dahil mas mura naman talaga dito sa karamihan sa mga gas stations dito sa Commonwealth. Kaya yung mga kapatid natin na may reklamo sa mga gas stations ay kailangan lang nilang i-submit yung kanilang mga reklamo dun sa eGov app. Hanapin lang yung option na report and then hanapin yung gas station concerns. Julius. Gerard, linawin lang natin, no? Yung sinasabing temporary crisis ay yung presyo ng petrolyo.
Pero sa supply, wala ba tayong krisis? Julius, sa ngayon, ang sabi ng DOE, healthy pa yung level ng ating reserbang supplies ng langis, ano? At tingin ko ang pinagmumulan din ng confidence ng DOE diyan sa aspeto ng supply dahil meron pa tayong ibang mga pagkunan bukod dun sa kumbaga may tuturing nating mga suki. Kanina may nabanggit pang mga lugar itong si Energy Secretary Sharon Garing katulad ng Canada at saka iba't ibang parts ng South America. Kumbaga merong supply dun sa iba maliban bukod pa sa Middle East. Yun nga lang ang problema dito sa mga pagkukunan na ito, may konting delay kasi mas malayo ito kasi dadaan ng Pacific Ocean. Pero feeling ko yun ang pinagmumulan ng confidence kaya ang sabi nila ito temporary crisis lamang, Julius. Gerard, posible kaya na umabot sa puntong kakailanganin nating magrasyon ng langis? Sa ngayon, Julius, ang sabi ng DOE hindi pa naman pero may nababasa tayo mga report na may mga analyst na nagsasabi na baka nga kailangan magrasyon na tayo dahil kailangan i-kontrolin yung consumption nating mga Pilipino sa langis para nga ma-prolong o mapahaba yung supply natin ng langis. Kasi hanggang ngayon, hanggang first week of May, kung tayo magiging mas matipid, baka raw mas mapahaba pa ito. So ang suggestion ng ibang mga experts, dapat nga siguro magsimula na tayo magrasyon para mas makatipid tayo, Julius. Maraming salamat, Gerard de la Peña. Mga kapatid, Julius Babaw po. Para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.